Merong personal sa aming dalawa ni President Marcos which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang sa trabaho at meron siyang sa bayan. Nagsalita na si Vice President Sara Duterte tungkol sa dahilan ng kanyang pagkalas sa Education Department. Sa turnover ceremony ng DepEd sa Pasig City, sinabi ng Vice Presidente na nagkabuhol-buhol na ang mga rason kung bakit niya kinailangang umalis sa ahensya. Naging matipid man sa pagdetalye ng aniyay personal na dahilan, itinanggi ni Duterte na may kinalaman ito sa samahan nila ni First Lady Liza Araneta Marcos. No, kasi wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. Noong Abril, sinabi ng unang ginang sa isang panayam na bad shot na sa kanya ang Vice Presidente. Nag-ugat ito aniya sa pagdalo ni VP Sara sa rally ng kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte sa Davao City noong Enero. Tinawag dito ng dating Pangulo na bangag si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Duterte, hindi na siya tatanggap ng anumang posisyon sa gabinete sa ngayon. Bagamat hindi man natapos ang kanyang termino bilang DepEd Chief, hindi naman daw pinagsisisihan ng bise ang pamumuno sa kagawaran. It is with a heavy heart that I leave the Department of Education. Minahal ko itong trabaho na ito, minahal ko yung mga kasama ko sa Department of Education. So, meron talaga akong regrets dahil gusto ko talaga tapusin yung kung ano man yung dapat na deliverables ng Marcos administration. Sa ilalim ng panunungkulan ni Duterte na ibalik ang full in-person classes at revised K-10 curriculum o ang matatag agenda. Aminado si VP Sara na may mga hindi siya natapos na proyekto, bagay na ipagpapatuloy daw ni Education Secretary Sani Angara. Ayon kay Angara, ilalatag niya ang mga prioridad ng kanyang administrasyon sa mga susunod na araw. Ang trabaho niyo ng magsisilbing matatag na pundasyon ng mga programa at proyekto na aming isusulong. We will build from what you have already started. Kabi-kabilang hamon ang nag-aabang kay Angara sa DepEd. Una na riyan ang pagbabalik eskwela sa July 29, pati na ang tila tumitinding learning crisis sa Pilipinas. Pangako ng bagong kalihim, gagawin niya ang lahat para makamit ang mga pagbabago sa sektor ng edukasyon. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.